Dahil Friday the 13th ngayon, pag-usapan natin ang craziest Friday the 13th movie ever. Dinala lang naman nila si Jason sa future, tapos nasa space sila. Alam niyo yung running joke kay Jason na lagi siyang nagtetegi ng mga nag-aanuhan? Dito, literal na nabuhay siya dahil nga sa nag-aanuhan. You brought him on board? Everything's under control, ma'am. He's here. You. Wow. I don't think he's out there. Sobrang nakakabaliw tong movie na to na para siya pinagalo-halong Friday the 13th, Resident Evil, ano pa ba, Aliens. Kung alam ko lang, ginaya lang talaga nila yung aliens eh. Kasi ganyan na ganyan din yung nangyari halos doon eh. Imbes na alien nga lang, si Jason Voorhees yung nadampot nila. Dinala ba naman sa future and sa space? Sino nakaisip ng kwento nito? Mula slasher film, ginawa nilang sci-fi eh. Okay, isa-summarize ko lang muna to real quick sa mga hindi pa nga nakapanood tungkol ito kay Jason na nagyelo and nadampot nga siya ng ilang mga tao after 400 years. Alam niyo yung fake trailer sa Titanic 2 tapos nabuhay si Jack? Parang ganun yung nangyari sa kanya dito, kaya nga napunta siya doon sa future. O ayun na nga, dinala nga nila siya sa spaceship nila and dito na nga siya nabuhay ulit and dito na nga siya umatake and kailangan nga makaligtas ng mga taong nandoon sa spaceship na yon. So ayun, halos ganun pa din naman yung kwento nito and ang malaking kaibahan nga lang nito sa iba pang mga Friday the 13th movies is ayun nga, nasa space lang sila. Medyo natatawa nga ako dito kasi nga ang setting nito nasa future na sila, nasa 2445 na ata. Pero somehow with all those centuries, ganun pa din halos yung itsura ng mga beng-beng nila. Potek na yan, in all those years, ganun pa rin yung itsura ng mga sandata nila. Like what? Wala man lang mga laser, mga cannon blaster, mga ganun. Wala lang. Nakakatawa lang kasi parang tinamad na sila sa props department eh. Meron din pala sila ditong cyborg or babaeng robot na obviously ginaya din nila sa aliens. Medyo nakakatawa ay napapaisip nga ako dito, kaya naman palang i-upgrade nitong lalaki na to yung babaeng cyborg nga na yon, kaya niyang palakasin na malaalis nga sa Resident Evil or mala Terminator nga, pero hindi nga niya agad ginawa nung umatake nga si Jason. Kumbaga, hinintay talaga niyang halos maubos na sila eh. Intay pa talaga siya kung kailan last 2 minutes and kinailangan pang mag-anuhan sila para lang maisip niya yun eh. Diba may Jason versus Freddy? Dito naman, Jason versus Alita Battle Angel. Sa napansin ko dito na magpapahalatang ginawa nga to noong early 2000 is base na nga rin sa suot ng mga babae dito na halatang-halatang for male gaze. Sabi, kung gaano kadami yung suot na damit ng mga lalaki, ganoon ka konti yung tela and ganoon ka revealing yung sa mga babae naman. Giting ko na rin pala yung babaeng nakasama nga ni Jason na magyelo, sobrang unnecessary niya sa story no, na parang wala siyang halos na ambag eh. Kumbaga, wala siyang nadala from 400 years ago na naging vital para nga matalo nga nila si Jason na alam mo yon, sana hindi na nga lang siya sinama sa story or kung gusto man nila siyang isama, sana mas pinalawak nga nila yung purpose niya para naman may silbi nga siya doon sa kwento. Isang scene din pala dito na natawa din talaga ako, yung dinidistract nila si Jason tapos nagpakita nga sila ng dalawang babae na inaakit nga siya, walang suot nga, tapos binalot niya lang sila ng sleeping bag and binalibag. Kami kasing ganyan dito sa movie na to na sobrang random nga ng mga nangyayari na nakakatawa naman kasi nga sobrang random eh, na may mga jokes sila na simple pero effective kasi nga hindi mo ini-expect. It's weird yung movie and maraming stupid moments, I would say there's something fun pa rin panoorin to eh. Puro kasi survival pa rin naman at kailangan nga nila matakasan si Jason. Pero ayun, nakakatawa lang tong panoorin kung pampalipas oras lang. Lastly for its time, ang ganda ng pagkakagamit nga nila ng mga totoong set, doon sa mga CGI sets nga nila, and also maganda yung mga visual effects nila para sa time kung kailan to ginawa. Pero lang talaga wala lang masyadong likable doon sa mga characters and wala kang masyadong kakapitan sa kanila na parang kahit sino yung mabuhay or kahit wala nga eh, parang okay lang eh. Yun, it's a stupid but fun film na pure chaos and randomness and ang torta rating ko sa movie na Jason X ay 4 or 4.5 out of 10.